Kabanata 451. Natigilan si Maisie. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, I guess so. Paano ang mga bata? Dahan-daang tanong ni Stephen, malulungkot sila kung magdiborsyo kayong dalawa, tama ba? Mariing idiniin ni Maisie ang kanyang mga labi at sumagot, sinabi niya sa akin na pagkatapos naming maghiwalay, sabay kaming mag-aalaga sa mga bata. So ibig sabihin, pwede pa rin akong manatili kasama nila, gulat na sabi ni Stephen, iyan ang sinabi sa iyo ni Mr. Goldman. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Nolan. Tumanggaw si Maisie. Kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ni Nolan, kung talagang gusto niyang walang kinalaman sa kanya, maaari niyang kunin ang kustodiya ng anak, malayo sa kanya. Maaari pa niyang gawin itong imposible para sa kanya na makakuha ng anumang bagay. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang alinman sa mga iyon. Sa makatuwid, lubos siyang naniniwala na may iba pang mga dahilan kung bakit nais nitong makipagdiborsyo sa kanya. Kaya lang tumanggi itong sabihin sa kanya. Tinawag siya ni Kennedy. Pumunta siya sa gilid at kinuha ang phone. Oo, Tio Kennedy. Okay, papunta na ako dyan. Hinahanap ka ni Kennedy. Tanong ni Stephen. Ibinaba ni Maisie ang tawag at inikat ang ulo para tingnan siya. Oo, tatay, maaari mo ba akong tulungan sa pag-aalaga sa mga bata? Kailangan kong pumunta sa opisina sandali. Napangiti si Stephen. Sige, magmaneho ng ligtas. Tumating si Maisie sa Soul Jewelry sakay ng kotse. Pagpasok pa lang niya sa hall, nakita niyang may sinasabi si Kennedy sa shooting crew. Nalaman ni Maisie sa tawag ni Kennedy na inimbitahan ng Soul si Irene, ang sumisikat na aktres, upang maging tagapagsalita nito. May shooting sila ngayon, pero isang buong umaga siyang hinihintay ng shooting crew at staff, pero hindi pa rin siya nagpapakita. Matapos siyang tawagan ng ilang beses, binyantaan pa sila ng assistant ni Irene na hindi raw na sila magsushooting kung patuloy silang mangungulit dalan si Irene ay kasalukuyang nagsushoot ng variety show. Maaaring maghintay ang Soul, ngunit hindi makapaghintay ang shooting crew. Lumapit si Kennedy sa kanya, hindi na makapaghintay ang shooting crew. Pinirmahan ni MS Linwood ang kontrata, at ang kanyang aksyon ay seryosong nakaapekto sa proseso ng shoot. Tumingin sa kanya si Maisie at nagtanong, nakipag-ugnayan ka ba kay MS Linwood? Umiling si Kennedy. Samantala, mamulong ang isang staff, itong si Irene ay parang aslang. Pwede niyang sabihin sa amin at hindi pumirma sa kontrata kung ayaw niyang makipagtulungan sa amin. Pinirmahan na niya ang kontrata, ngunit tumanggi siyang magpakita sa shooting at pinaghintay niya ang lahat. Ang lahat ng mga kasuotan at alahas ay inihanda, at ang mga tauhan ng shooting ay inihanda na lahat. Naghihintay lang sila sa kanya, hindi banggitin na ang pag-e-ensayo ay aabutin ng maraming oras. Hinawakan ni Maisie ang kanyang kamay sa kanyang baba at napaisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, maghanap tayo ng iba. Maghanap ng iba. Nagulat ang mga tauhan. Kung tutusin, hindi ba masyadong minamadali ang paghahanap ng iba ngayon? Bukod dito, ang Soul ay isang bagong tatag na kumpanya ng alahas. Mataas ang gasto sa pag-imbita ng isang A-list celebrity na maging kanilang tagapagsalita. Halimbawa, humigit kumulang $1 million nang inimbitahan si Irene na maging tagapagsalita nila sa pagkakataong ito. Kung papalitan nila ang tagapagsalita ngayon, sino ang lalapit at tutulong sa kanila? Tumingin si Maisie sa kanila at mahinang sinabi, dahil hindi nila kami sineryoso at unang tumalikod sa kanilang pangako, wala akong nakikitang problema para magpalit tayo ng tagapagsalita. Tsaka hindi naman natin siya pwedeng hintayin ng ganito. Ngunit sino ang pupunta at tutulong sa atin? Kumunat ang noo ni Kennedy. Pagkatapos ng lahat, halos imposible na makakuha ng isang tao na tutulong sa kanila sa loob lamang ng ilang oras. Biglang may naisip si Maisie. Nagtaas siya ng kilay at ngumiti. Kailangan lang natin ng isang sikat at kayang makipag-ugnayan sa maraming tao, di ba? Natigilan si Kennedy. Ang tinutukoy mo ba ay... May kandidato ako sa isip ko, sabi ni Maisie habang inilabas ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang listahan ng kontak. Isang tao mula sa shooting crew ang lumapit at nagtanong, sino pa ang makakaugnay sa maraming tao maliban sa galing sa entertainment industry. Inilapit ni Maisie ang kanyang telepono sa kanyang tainga at mahinang sumagot. Pwede na ba si Luis, ang batang tagapagmana ng pamilya Lucas? Kabanata 452. Si Luis ang sikat na prinsipe ng violin, kaya tiyak na maaabot niya ang maraming tao. Hindi lang iyon, alumnus din siya ng Royal Academy of Music. Natigilan si Kennedy. Akala niya ay hahanapin ni Maisie si Helios,
ngunit hindi niya inaasahan na si Luis pala ang tinutukoy nito. Bagamat hindi masamang ideya na hilingin kay Luis na maging tagapagsalita ng Soul Jewelry, at sigurado si Kennedy na gagawin ni Luis ang trabaho ng maganda, papayag ba si Luis dahil hindi pa siya naging tagapagsalita para sa anumang tatak noon? Pumunta si Maisie sa gilid para kausapin ito. Hindi alam ni Kennedy kung ano ang sinabi niya kay Luis, ngunit bigla siyang tumalikod at nag-sign ng okay sa kanya. Nagmamadaling nag-utos si Kennedy sa mga taong nakapaligid sa kanya, go make the preparation. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Luis sa Soul Jewelry. Marami sa kanila ang unang pagkakataon pa lang na makita si Luis, at nabigla sila sa kanyang hitsura. Nakatayo siya sa taas na 6.3 talampakan, at ang haba ng kanyang mga binti ay halos 3.7 feet. Siya ay may napakagandang mukha, at may bakas ng pagsuwi sa kanyang mga kilay. Ang kanyang manalid ay nagbigay ng impresyon sa mga tao na siya ay malamig, ngunit sa parehong oras, siya ay mukhang isang prinsipe na lumalabas sa isang fairy tale. Nahirapan ang lahat na tanggalin ang mga tingin sa kanya nang mapansin siya ng mga ito. Tumingin si Maisie sa kanyang relo at ngumiti sa kanya. Sakto sa oras, bakit bigla mo akong gustong makita? Curious na tanong ni Luis. Pagkatapos ng lahat, si Maisie ay hindi kailanman nagkusa na hanapin siya, kaya medyo nagulat siya. Mayroon akong isang pabor na hihilingin. At anong pabor iyon? Nananatili ang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Maisie, upang makatulong na mailigtas ang araw na ito. Hindi niya kayang bilhin si Helios, kaya't kay Luis na lang niya naibiling ang kanyang target. Ngayon lang napagtanto ni Luis na ang ibig sabihin ni Maisie ng save the day, ay, gusto mo akong maging tagapagsalita para sa Soul Jewelry. Kumunat ang noo ni Luis, ngunit hindi pa ako naging tagapagsalita para sa anumang tatak na mahal. Well, may unang pagkakataon para sa lahat. Gumisi si Maisie, babayaran kita ng naaayon, kaya huwag kang mag-alala tungkol doon. Tsaka pamilya kita kaya hindi ka uupo at panunuurin akong mamatay, di ba? Lumingon si Maisie nang hindi na hinintay na sumagot si Luis at nakangiting inutusan ang kanyang crew, isama mo si Mr. Lucas para subukan ang costume at mag-makeup. Malapit na nating simulan ang shooting. She had made the decision for him, nagbago ang commercial endorsement na nagtatampok kay Irene. Matapos makipag-usap ni Maisie sa shooting crew, personal niyang idinisenyo ang costume para kay Luis. Sa kabilang side naman ay lumabas si Irene sa swimming pool. Nakasuot siya ng bikini, at ang kanyang voluptuous figure ay may matinding kaibahan sa kanyang inosenteng hitsura. Nababagay siya sa kasalukuyang popular na pamantayan para sa mga babaeng celebrity, fair, payat, at bata. Ang kanyang dalisay at matamis na hitsura at ang kanyang voluptuous body ang siyang nagpasikat sa kanya. Itinapos ng katulong ang tuwalya sa balikat ni Irene. Lumapit siya sa isang folding chair at umupo. Habang humihigop siya sa baso ng juice, tinanong niya, hindi pa ba tumatawag ang Soul? Tiningnan ng kanyang assistant ang telepono at sinabing, hindi. Masyado na yata silang nahihiya para hikayatin pa tayo. Bagong kumpanya lang sila, at marami silang nerves para hikayatin tayo. Anyway, pagod na ako. Tawagan mo sila at sabihin sa kanila na pupunta ako para sa shooting mamayang hapon. Pagkatapos ng lahat, patatawarin nila siya, gayon paman, ang kanyang tiyuhin ay isang sikat na direktor, at dahil doon, lahat ay naging lubhang maluwag. Sa kanya, tumawag ang katulong, at nagbago ang kanyang ekspresyon pagkatapos niyang marinig ang sinabi nila, ano ang ibig mong sabihin na nagpasya kang palitan ang tagapagsalita? Nilapag ni Irene ang juice at tumingin sa katulong. Galit na ungol ng katulong niya. Sino kami sa tingin mo? Isang uri ng unggoy. Pinirmahan na namin ang kontrata, kaya paano mo mapapalitan ng tagapagsalita? Napabuntong hininga si Kennedy para pakalmayan ang sarili at sinabing, pakiunawa na ikaw ang nabigong tumyupad sa iyong kontrata. Kailangan naming abutin ang proseso ng shooting, at dahil abala si MS Linwood, naisip namin na hindi ka na namin dapat istorbohin. Kaya, nagpasya kaming palitan ng tagapagsalita, may mali ba doon? Kabanata 453. Anong klaseng pag-uugali yan? Pag-uugali, kinakausap mo ako ngayon. Tumanggaw si Kennedy. Hinayaan ka lang namin na matikman ang sarili mong gamot. At saka, hindi rin naman talaga kailangang maging si MS Linwood lang. Pagkatapos noon ay ibinabana ni Kennedy ang tawag. Lumapit ang assistant kay Irene at sinabing, Irene, nagpasya ang Soul na palitan ang tagapagsalita. Kahit kailan ay hindi pa ganito ang pakikitungo ni Irene, at lumungkot ang mukha niya nang marinig ang sinabi ng katulong.
Sila ay isang hindi kilalang kumpanya ng alahas, at naglakas loob silang hindi ako igalang. May naisip siya at nagpas siyang mag-publish ng post sa Facebook. #IrenaBaby, hindi ko akalain na aabot din sa ganito. JPG. Sa loob ng larawan, may asong nakaupo sa itaas na palapag at nakatingin sa mga tao sa ibaba. Agad na napansin ng maraming netizens ang konotasyon ng larawang ito, at mabilis na nagkomento ang kanyang mga tagahanga nang makitang nag-publish ng post ang kanilang idolo para sabihin sa kanila na may nang-aapi sa kanya. #IrenaBaby is akin, anong problema, at @LenaBaby. Akala ko ba nasa shooting site ka ng kumpanyang naging spokesperson ka? #IrenaBaby, at @LenaBaby is mine say, baka isipin nila na hindi ako magaling. #Irene supporter, at @LenaBaby ano. Don't tell me na nagpalit na sila ng spokesperson. #Irene gave her fans a crying emoticon as a reply, and her fans were infuriated at what happened to their idol. Ilang araw na ang nakalipas, kaka-publish lang niya ng post tungkol sa pagiging tagapagsalita niya ng Soul Jewelry, at hindi natuwa ang kanyang mga tagahanga sa biglaang pagpapalit ng tagapagsalita ng Soul Jewelry. Lahat sila ay dumagsa sa Facebook ng Soul Jewelry at lumaban sa ngalan ng kanilang idolo. Noong hapon, lumabas sa Google Trends ang post na #Soul canceled the contract with Irene #. Nang matapos ni Luis ang shooting, pumunta si Maisie upang tingnan ang mga larawan. Bagamat isang minuto lang niyang ipinakita ang kanyang mukha, at karamihan sa mga ito ay ang mga close-up ng kanyang likod at profile, namangha pa rin ang shooting crew. Madilim ang tema ng alahas ni Soul. Ang kombinasyon ng itim at asul ay nagbigay ng isang marangal na eleganteng pa at banayad na sopistikadong vibe. Ang isang close-up na kuha niya na nakasuot ng dark-themed na singsing ng Soul Jewelry ay katulad ng isang obra maestra na ginawang 10 perfection. Sa katunayan, ito ay isang kamay na tumugtog ng violin na tumagal ng halos $1 million upang mapanatili. Ipinakita lang niya ang kanyang kamay, at pinagtitinginan na siya ng mga babaeng staff. Pagkalabas ni Luis sa fitting room na suot ang nakasanayan niyang suot ay lumapit si Maisie sa kanya. "Salamat sa tulong mo, Mr. Lucas. Ililipat ko ang bayad sa iyo mamaya." "Hindi na kailangan," sagot ni Luis habang itinataas ang botones sa kanyang manggas. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy. "Kung tutusin, pinsan kita, pero ngayon lang kita natulungan. Huwag mo na akong tawagan at hilingin sa akin na gawin muli ang bagay na ito." Napangiti si Maisie. "Oo naman, itatago ko iyon sa isip ko. Nga pala, bakit hindi ka humingi ng tulong kay Mr. Goldman?" Tanong ni Luis. "Sigurado akong mas handang tumulong siya sa iyo." Natigilan si Maisie. Then, she shrugged and said, "Negosyante siya, and I don't think he's fit to be the spokesperson of a jewelry company." "So sinasabi mo ba na karapat-dapat akong maging tagapagsalita ng isang kumpanya ng alahas?" Kumunat ang noo niya. Sinukat siya ni Maisie, tinaas ang kilay, at tumawa. "Total, matangkad ka naman." Natigilan si Luis. Pagkatapos bumalik sa opisina ni Maisie, ipinaalam sa kanya ni Kennedy ang tungkol sa Google Trends. Inabot niya ang isang tablet sa kanya at sinabing, "Alam ni Irene na pinalitan natin ang tagapagsalita." Tinapik ni Maisie ang tablet at nagtanong, "May iba pa bang plano si Irene para sa araw na ito?" Umiling si Kennedy. "Sinabi niya sa amin na available siya ngayon, kaya nga nag-schedule kami ng shooting for today." Gayunpaman, sabi ng assistant niya, nagkaroon siya ng recording para sa isang variety show, at hindi kami sigurado kung nakasali na ba siya sa ibang variety show o hindi. Well, be that as it may, siya ang sumuwi sa pangako niya. Hayaang magbulalas muna siya ng pali. Tignan natin kung ano ang gagawin natin kapag na-release na ang endorsement. Kabanata 454. Ibinaba ni Maisie ang tablet. Gagamitin niya ang resulta ng pagiging tagapagsalita ni Luis para patunayan kay Irene at sa publiko na mali sila. Pag-uwi ni Maisie, nakita niyang naghahanda si Stephen ng hapunan para sa mga bata, habang si Waylon, ang maliit na matanda, ay tinutulungan siya sa kusina. Sina Daisy at Colton ay naglalaro sa sopa. Nang makita siya, ibinaba ni Daisy ang gamepad at binati, "Mommy, welcome home. Tapos ka na ba sa trabaho?" "Oo, tapos na ako sa trabaho," sagot ni Maisie habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Nakahiga si Reddy sa tabi nila. Marahil ay pagod na pagod ito sa pakikipaglaro sa mga bata nang hindi nagtagal ay pumikit na ito at nakatulog ulit pagkatapos tingnan si Maisie. Habang inaayos ni Stephen ang mesa, sinabi niya sa mga bata, "Handa na ang hapunan."
Maghugas na kayo ng kamay at kumain na. Sige, ibinaba ni na Colton at Daisy ang mga gamepad, tumayo, at naghugas ng kamay. Naginat si Reddy at bumaba mula sa sopa. Agad itong naglakad nang makitang ibinubuhos ni Waylon ang pagkain sa feeder. Hinaplos ni Waylon ang balahibo nito at nagtanong, kailan lalakas si Reddy? Tumawa si Stephen. Ilang buwan pa lang. Maaga pa. Bueno, kung gayon, kumain ka pa at mas mabilis na lumaki bilang isang mabilog na aso, sabi ni Waylon kay Reddy. Tumakbo si Daisy sa mesa, at binuhat siya ni Stephen sa kanyang upuan. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Stephen at nagtanong, Lolo, maaari ba naming isama si Reddy sa amin ng ilang araw? Dahil mahal na mahal nila si Reddy, hinaplos ni Stephen ang kanyang ulo at sinabing, oo naman. Yippee, masayang bulalas ni Daisy, makakapaglaro na naman tayo ni Reddy. Wala kayong oras makipaglaro kay Reddy. Kailangang pumasok si Colton sa paaralan, at kailangan ninyong dalawa na pumunta sa Royal Crown Entertainment ko. Magiging bored si Reddy kung iuuwi ninyo ito sa inyo, walang magawang sigaw ni Maisie. Nagpout si Daisy at sinabing, tama ka. Saglit siyang nag-isip at idinagdag, pupunta kami upang bisitahin si Lolo araw-araw kung gayon. Pinisil ni Maisie ang kanyang ilong at sinabing, sa tingin mo ba hindi ko alam na gusto mo lang sumama at makipaglaro kay Reddy? Pumunat ang ilong ni Daisy at ngumuso habang nakataas ang ulo. Wala akong pakialam. Tumawa si Stephen habang inaabot ang isang plato ng spaghetti kay Daisy. Pwede kang makipaglaro kay Reddy kahit kailan mo gusto. Halika, kumain ka. Kayo rin, Colton at Waylon. Salamat, Lolo. Sabay na nagpasalamat sina Colton at Waylon kay Stephen. Ibinaba ni Stephen ang tinidor at napatayo nang marinig ang doorbell. Ako na ang magbubukas ng pinto. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Nolan, natigilan siya. Mr. Goldman, ikaw? Magandang gabi. Sir, bahagyang yumuko si Nolan at bumati ng may paggalang, na naging dahilan para hindi maging komportable si Stephen. Tatay, paano ka nakarating dito? Itinaas ni Colton ang kanyang ulo, kumikinang ang kanyang mga mata. Inikat ni Daisy ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid at sinabing, syempre, nandito si Daddy para kay Mommy. Kailangan mo pa bang itanong? Binigyan ni Stephen si Nolan ng isa pang set ng kubyertos at plato. Alam niya ang kanilang sitwasyon, ngunit naisip niya na hindi siya dapat magtanong ng maraming tanong sa harap ng mga bata. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin alam ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay maghihiwalay. Hehe, nakaramdam ka ba ng lungkot na kumakain mag-isa sa bahay, kaya hinahanap mo si Mommy? Natigilan si Maisie. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Colton at kumunat ang noo. Hindi ka dapat nagsasalita kapag kumakain ka, sabi niya. Mariing idiniin ni Nolan ang kanyang mga labi at hindi umimik. May napansin si Waylon at nagtanong, Daddy, nag-aaway ba kayo ni Mommy? Matapos marinig, ang sinabi ni Waylon, tumingin sina Daisy at Colton kina Nolan at Maisie. Nang maramdaman ang awkward na sitwasyon sa pagitan nilang dalawa, sumimangot si Stephen at sinabing, malokong bata. Walang dahilan para mag-aaway ang mga magulang ninyo. Kung nag-aaway sila, pupunta pa ba rito ang daddy ninyo? Kabanata 455. Naramdaman ng mga bata na tama si Stephen. Tsaka kung talagang nag-aaway ang mga magulang nila, hindi sana pumunta si Nolan dito para mag-dinner kasama sila. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpa siya ang mga bata na manatili doon ng isang gabi pa. Ibinalik ni Stephen ang mga bata sa kanilang mga silid para magkwento sa kanila bago matulog. Kasabay nito, nais niyang mag-iwan ng ilang personal na espasyo para kina Maisie at Nolan. Si Maisie ay naglilinis ng mesa at naghuhugas ng pinggan sa kusina habang nanonood si Nolan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao ng maraming beses, at pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kusina. Itinaas niya ang kanyang manggas at sinabing, hayaan mo akong tulungan ka. Natigilan si Maisie. Bago pa siya makasagot, kinuha na ni Nolan ang plato sa kamay niya. Nanatiling nakatayo si Maisie, naninigas sa kinatatayuan. Sinabi niya na nakayuko, ginagawa mo ba ito para sa mga bata? Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga pilikmata, at sumagot siya, oo. Umagalpak ng tawa si Maisie. Sa tingin mo hanggang kailan natin ito may itatago? Natigilan si Nolan, ngunit wala siyang sinabi. Kinagat ang ibabang labi, lumingon si Maisie at sinabing, kung gusto mong manatili dito, ibibigay ko sa iyo ang silid, at ipaliliwanag ko sa mga bata. Mahigpit na hinawakan ni Nolan ang plato sa kanyang kamay.
Pagkaalis niya, ang tanging natitira na lang sa malaking kusina ay ang lagaslas ng umaagos na tubig. Paglabas ni Maisie sa banyo, nakita niya si Nolan na nakaupo sa kama at madilim ang mukha. Aalis na sana siya ng kwarto, pinigilan siya ni Nolan sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Napatulala, lumingon si Maisie para tingnan siya. Ikaw, mag-asawa pa rin tayo bago tayo maghiwalay, sabi ni Nolan. Pagkatapos noon, binitawan siya nito, bumangon, at lumagpas sa kanya. Ako'y maliligo. Bumaba ang mukha ni Maisie. Mag-asawa pa rin tayo bago tayo maghiwalay. Tila determinado siyang makipagdiborsyo sa kanya. Sa paghusga mula dito, wala siyang tiwala na mababago niya ang isip nito. Sa gabi, natutulog si Maisie na nakatalikod kay Nolan. Natutulog sila sa iisang kama, ngunit parang may malaking agwat sa pagitan nila, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tumawid sa linya. Hindi makatulog si Maisie. Nang marinig niya ang mga galaw sa likod niya, minulat niya ang kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, hinawakan siya ng lalaking nasa likod niya sa kanyang mga bisig, dahilan upang siya ay manlamig. Pagkatapos ay napalingon siya sa gulat. Nolan. Wala nang pag-unlad si Nolan pagkatapos noon. Tiningnan lang siya nito ng matagal at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Matulog na tayo. Walang sinabi si Maisie. Bumagsak ang mahahabang pilak mata niya at tinakpan ang disappointment sa mga mata niya. Mahal pa ba niya ako? Hindi masabi ni Maisie. Sa oras na nagising si Maisie kinabukasan, wala na si Nolan. Pagkatapos niyang maglinis ng sarili ay bumaba na siya. Ang tatlong bata ay kumakain ng almusal na inihanda ni Stephen, ngunit si Nolan ay wala kahit saan. Morning, Mommy, bati ni Daisy habang humihigop sa kanyang baso ng gatas, na nag-iiwan ng gatas sa kanyang bibig sa proseso. Gumisi si Maisie at kumuha ng paper towel para panasan ang bibig niya. Pagkatapos, sinabi niya, Morning, Daisy. Umupo si Maisie sa harap ng mesa at nagtanong, nasaan si Nolan? Pumunta si Daddy sa opisina niya. Hiniling niya sa amin na huwag kang istorbohin at hayaan kang matulog ng kaunti pa, sagot ni Colton. Napangiti si Maisie pero hindi umimik. Pagkatapos nilang mag-almusal, inakay ni Stephen si Maisie papunta sa pinto. Alam kong wala akong karapatan na sandutin ang ilong ko sa mga relasyon niyo ni Mr. Goldman, pero kung darating ka talaga sa point na kailangan mong magdesisyon, gusto ko lang malaman mo na susuportahan kita kahit anong mangyari. Umikot si Maisie para tingnan siya at pilit nang umiti sa kanyang mukha. Tumanggaw siya at sumagot, Salamat, tatay. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at pumunta sa Soul Jewelry. May isang grupo ng mga tao na may hawak na mga karatula sa harapan ng kumpanya. Lahat sila ay mga tagahanga ni Irene, at narito sila para panindigan si Irene. Kung hindi dahil sa seguridad na panatilihin silang kontrolado, may posibilidad na sila ay sumugod sa kumpanya at gumawa ng gulo. Pagkababa pa lang ni Maisie sa kanyang sasakyan ay may sumigaw, Miss Zora. Kabanata 456. Ilang reporter ang biglang sumulpat sa harap ni Maisie para interviewin siya. Miss Zora, may I ask if the replacement of Soul Jewelry spokesperson is happening because Irene Linwood is not famous enough? Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang dahilan sa likod ng unilateral na paglabag sa kontrata ng Soul Jewelry at ang desisyon nitong makipagtulungan sa isa pang tagapagsalita? Muntik nang itapon ng kamera sa mukha ni Maisie habang ang mga fans sa gilid ay sumigaw, ang Soul Jewelry ay isa lang snobby na brand na mababa ang tingin sa iba. Ilabas mo ang iyong sorry as sa Baseberg. Ang isang trash brand tulad ng Soul ay hindi karapat-dapat sa ating Irene. Nanlalabo ang mga mata ni Maisie habang nakatingin sa camera. She then sneered. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng fans niya? Ang isang tatak na tulad namin ay talagang hindi karapat-dapat sa isang artista tulad ni Irene. Natahimik ang mga reporter. Inakala nila na magkakaroon siya ng paliwanag sa sitwasyon at hindi nila inaasahan na magiging ganoon katigas ang kanyang saloobin. Hindi naman siya natatakot na lagutin ng mga fans ni Irene, diba? Labis na nataranta ang mga tagahanga ni Irene nang marinig nila ang kanyang tugon, at may isang tao mula sa crowd na sumugod at nagunat ng kanyang mga kamay para itulak si Maisie. Biglang hinawakan ng malakas na braso si Maisie at itinulak ang pamaypay na umatake sa kanya. Nilinga ni Maisie ang kanyang ulo, nasulyapan ng pamilyar na balangkas ng mukha, at bahagyang nagulat. Sinulyapan ni Nolan ang fan, na nahulog sa lupa, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa mga taong nasa gilid. Mabagsik at malamig ang tono niya. Kung ayaw mong maban ang idol mo sa entertainment industry, umalis ka na dito.
Halatang natakot ang mga fans na nagkakagulo sa kahangahangang ugali ni Nolan, pero may mga fans pa rin na nag-ipon ng lakas ng loob at sumigaw, anong karapatan mo para pagbawalan siya sa showbiz? Hindi ganyan dapat gumana ang mga bagay kahit na may kapangyarihan kang gawin ito. Ang mga mata ni Nolan ay tila madilim at malamig, at ang kanyang pagkapuot ay bahagyang mas naging kitang-kita. Ulitin mo nga, masyadong natakot ang mga fans na pinabulaanan pa lang siya kahit na ibuka agad ang bibig. Hinayla ni Maisie si Nolan at lumapit sa mga fans. Bago ka magsimulang lumikha muli ng panibagong gulo dito, mangyaring pumunta at alamin ito sa inyong sarili. Pumirma si Irene ng kontrata at pumayag na maging tagapagsalita ng Soul ngunit hindi siya sumipot sa araw ding iyon na pinirmahan ng kontrata. Kaya, dahil ba ang Soul Jewelry ay hindi karapat-dapat na kumuha ng iba? Or is Irene too popular now that she's turned up her nose at others? Naiintindihan ko naman ang desisyon ng idol mo na gustong maging poser, pero hindi ako papayag na gawin niya iyon sa Soul Jewelry. Maglilinaw ako dito ngayon, minsan at para sa lahat. Ang Soul Jewelry ay hindi na muling kukuha ng mga hindi mapagkakatiwalaang artista tulad ni Irene sa hinaharap. Natapos ni Maisie na ipahayag ang kanyang mga iniisip, nag-iwan ng naguguluhan ng mga tao, tumalikod, at naglakad pabalik sa kumpanya. Pumasok siya sa elevator, nakita niyang nakasunod pa rin sa kanya si Nolan, at naghihinala siyang lumingon. Nolan Goldman, hindi ba dapat pupunta ka sa kumpanya? Bahagyang nakaawang ang manipis na labi ni Nolan. Pumunta siya dito para lang makita siya, pero hindi niya inamin. Tumaan lang ako, napangisi si Maisie. Tumaan ka lang, saka bakit hindi ka bumalik ngayon? Lumuwag ang nakakuyom na mga kamay ni Nolan. Oo, tawagan mo ako kung may mangyari. Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Tinitigan ni Maisie ang silhouette niya habang paalis siya sa eksena, at bahagyang umangat ang gilid ng labi nito. Sure enough, nag-aalala pa rin siya sa akin. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina at nakitang kausap muli ni Cherry si Kennedy. Matapos siyang makita ni Cherry, dali-dali siyang humakbang at nagtanong, Maisie, bumalik ka na. Hindi ka naman pinahirapan ng mga fans sa ibaba, di ba? Bakit ka bumalik dito? Napangiti si Maisie. Hiniling niya kay Cherry na bumalik sa training camp. Kung tutusin, hindi na niya kailangan pang sundan siya ni Cherry. Hindi naglakas loob si Cherry na sabihin na pinasunod siya ni Nolan kay Maisie kaya napakamot siya sa pisngi. Nako, namiss kita, Maisie. Masyadong boring sa training camp, at may hinahanap akong gawin. Isa na ako sa mga empleyado ng Soul mula ngayon, at hindi mo kailangan na bayaran ako. Tinitigan siya ni Maisie nang may pagdududa. Kabanata 457. Cherry, isang binibini na mahal ang pera gaya ng kanyang buhay ay sasabihin talaga na ayaw niya ng sweldo. Lumapit si Kennedy. Inilabas na ang video ng pag-endorso ni Mr. Lucas. Tumanggaw si Maisie habang matalim ang tingin. Sige, hintayin natin na mapahiya si Irene ngayon. #Soul spokesperson, Luis Lucas #Irene Linwood was a no-show and was reprimanded for being a poser #Soul Jewelry ay agad na nagdulot ng sensasyon sa mga netizens matapos na ilabas ng opisyal na account nito ang endorsement video ni Luis sa YouTube at iba pang social media platforms. Maraming netizens ang nag-isip na kung naimbitahan ng Soul si Luis Lucas, ang prinsipe ng violin, at magkaroon ng mga bowl ang papalit kay Irene, halatang outpost talaga si Irene at nagawa niyang i-provoke ang Soul Jewelry. Kung paanong nagpahayag ang mga netizens ng kani-kanilang opinyon at pagtatanggol sa kani-kanilang pananaw, pinaputi pa rin ng fans ni Irene si Irene. Naglabas pa sila ng isang video kung saan binanggit ni Maisie na hindi karapat-dapat si Irene na magpulala ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang ginawa ng mga tagahanga ni Irene online ay nag-backfired sa lalong madaling panahon. Inilabas ng official accounts ng Soul Jewelry ang kontratang pinirmahan ni Irene kasama ang schedule na mayroon sila noong araw na iyon. Mayroon ding pahayag na nagpapaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay-bagay noong araw ng paggawa ng pelikula ng endorsement video, kung saan sinabing na-miss ni Irene ang appointment nang hindi nagbigay ng anumang dahilan dahilan upang maghintay sa kanya ang mga staff ng Soul sa buong Hapon. Sinabi na ng assistant ni Irene sa person in charge ng Soul na nagre-record si Irene ng variety show noong araw na iyon, pero napagkasundoan na ang schedule ng shooting noon at na-breach niya ang kontrata dahil lang sa conflict ng schedule.
Pagkatapos, ang ilan sa mga netizens na hindi nakatiis sa ugali ni Irene ay nakahanap talaga ng isang video recording online na nagpapakitang si Irene ay nag-e-enjoy sa kanyang hapon sa isang private swimming pool ng isang hotel noong araw ng shooting, hindi pinapansin ang mga terms na napagkasunduan niya na nakalista sa kontrata sa pag-endorso. Matapos ang lahat ng mga dokumento at video ay naipost online, si Irene ay pinausukan ng mga netizens mula sa lahat. Panig. Ang serye ng mga kaganapang ito ay nagtatag at muling nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang poser at ang katotohanan na siya ay pinalitan dahil sa kanyang pagmamataas. Nang makita ni Irene ang balita tungkol sa kanya sa lahat ng mga social media platform, nanginginig siya sa galit at binasag ang kanyang telepono sa mesa. Paano ito nangyari? Kinuha ng kanyang assistant ang telepono, tiningnan ang post na nakadisplay sa screen, at agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero hinawakan na siya ni Irene sa balikat at niyugyug na parang baliw bago pa siya makapagsalita. Linawin mo ako ngayon. Irene, huminahon ka muna. Paano mo inaasahan na matatahimik ako? Kailangan kong humingi ng tulong sa tiyuhin ko. Kinuha ni Irene ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang tiyuhin. Lahat ng mga post na ito ay tiyak na aalisin sa mga trending na paghahanap sa sandaling dumating ang aking tiyuhin. Kinuha niya ang telepono. Tiyuhin, tulungan mo ako. May problema ako ngayon, hindi kita dinala sa entertainment industry para lang maging show-off. Ang lakas talaga ng loob mong mang-provoke ng kahit sino dyan, ha? Kaya alam mo ba kung sino ang may-ari ng Soul Jewelry? Si Mrs. Goldman ito, at gusto mo pa rin tulungan kita. Natigilan si Irene matapos siyang pagsabihan ng tiyuhin. Ang may-ari sa likod ng Soul Jewelry ay si Mrs. Goldman. Ngunit hindi ba iyon ay isang bagong tatag na kumpanya ng alahas? Tito, tulungan mo, naman ako. Hindi kita matutulungan pagdating sa usaping ito. Mag-isa ka na ngayon. Pinaba ng tiyuhin niya ang tawag. Nakadapa si Irene sa sofa. At ang kanyang manager ay tumawag sa sandaling ito. Tulala niyang sinagot ang tawag, Mariankav. Irene Linwood, tingnan mo itong sandamakmak na shit na dinala mo lang sa agency. Sumikat ka lang pagkatapos ng ilang taon sa showbiz, at nagsisimula ka ng maging puno ng sarili. Ngayon, hindi lang Soul kundi maging ang Taylor at iba pang kumpanya ng alahas ay naglabas ng mga abiso para ipagbawal kang i-endorso ang alinman sa kanilang mga alahas. Opisyal na ipinagbawal ka ng industriya ng alahas, at ang lahat ng iyong mga pagkakataon sa karera ay ganap na naputol. Hindi ka makakakuha ng anumang mga pagkakataon sa pag-endorso sa hinaharap. Sa wakas ay naunawaan ni Irene kung paano niya kasalanan ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Walang nang ahas na magsabi ng anuman tungkol sa kanya kapag siya ay kumilos ng mayabang at mayabang, ang iba ay pamipikit lamang noong nakaraan kapag ang kanyang tiyuhin ay nandyan upang protektahan siya, ngunit siya ay nakabangga ng isang taong wala sa kanyang liga ngayon. Sa Black Gold, pinasa ni Lola ng mga balita at mga post na kumakalat sa lahat ng platform ng social media habang may bahagyang paglilibang ang bumungad sa kanyang mga mata. Mukhang nalutas na niya ito. Kabanata 458. Ibinaba ni Nolan ang tablet, binuksan ang drawer at tiningnan ang mga papel ng diborsyo. May kumatok sa pinto. Isinara ni Nolan ang drawer habang papasok si Quincy. Sir, Mr. Hernandez de Arma wishes to meet you. Huminto si Nolan, ibinaba ang kanyang tingin, at sinabing walang pakialam, papasukin mo siya. Lumabas si Quincy para magulat saglit bago pumasok si Hernandez sa opisina at umupo sa sopa mag-isa. Tumayo si Nolan at naglakad papunta sa sofa habang nagbuhos ng tsaa si Quincy at lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Mr. De Arma, mayroon bang anumang bagay na nangangailangan ng aking pansin? Itinaas ni Hernandez ang kanyang ulo, sumulyap sa kanya, at sinabi sa isang maligamgam na tono, oo. Malamig na nagpatuloy si Hernandez pagkaupo ni Nolan. Alam ko kung ano ang nangyari sa inyo ni Maisie sa Staslow, at naiintindihan ko ang sinabi sa akin ni Maisie noong isang araw. Kumunat ang noo ni Nolan. Anong sinabi sa'yo ni Z? Kalmado at diretsyong tumingin sa kanya si Hernandez, ang ekspresyon nito ay parang hindi pagsang-ayon. You should be thankful that my granddaughter has a thing for you. Minsan ko nang hiniling na iwan ka, at ipinaalala ko rin sa kanya na kung ipipilit niyang gusto kanyang manatili, maaga o huli ay makakaranas siya ng ilang mga pangyayaring nagbabanta sa buhay dahil sa iyong pagkakakilanlan. Kahit na hindi ko siya ginagamit para harapin ang mga Goldman, hindi naman ganoon din ang gagawin ng mga taong iyon. Mahigpit na nakaawang ang mga labi ni Nolan, na bumubuo ng isang linya. Ano ang sinabi niya sa iyo noon?
Sinabi niya sa akin na hinding-hindi kanya tatalikuran kahit nagagawin ito ng buong mundo, at hindi kanya iiwan. Ang mga salita ni Hernandez ay nagdulot ng isang bakas ng pagkagulat sa ilalim ng mga mata ni Nolan, at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita ay mahigpit na kumuyam at medyo nanginginig. Sinabi ba talaga niya iyon? Sumulyap si Hernandez sa kanya. Tinanong ako ng apo ko tungkol sa kidnapping incident ng nanay mo. 15 years ago, ang araw na pumunta siya sa akin. Alam kong palaging iniisip ng mga Goldman na ako ang may gawa noon, at hindi ko naisip na linawin ang anuman sa iyo. Ang pagkamuhi ko sa mga Goldman ay nagmula sa pagkamatay ng aking ama at sa aking naputol na binti dahil ang mga pangyayaring ito ay may kaugnayan sa iyong lolo sa tuhod. Ngunit ang sinabi ni Maisie noong araw na iyon ay nakaramdam ako ng kaunting pag-aalala. Nag-isip sandali si Hernandez at idinagdag, siguro ang puot sa pagitan namin ng Goldman ay, gaya ng sinabi niya, naligaw ng landas. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tingin at walang pakialam na sinabi, nang may umakit sa akin sa Stoslow sa dahilan ng pagkamatay ng aking ina, nahulaan ko na ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina ay hindi ganoon ka-simple. Pinagdikit ni Hernandez ang kanyang mga kamay, pinagsalikop ang kanyang mga daliri, at saka inilagay sa kanyang hita. Alam ko na ang mga taong iyon ang nasa likod ng insidente ng iyong ina mula 15 taon na ang nakakaraan. Pero dahil sa galit ko sa Goldman, naisip ko na baliwala lang kahit hindi ako ang may gawa nito. Ang isa o mas kaunting krimen sa aking mga balikat ay hindi mapawi ang puot na nakaugat sa aking puso. Ang kanyang tingin ay tila malamig at mabagsik pagkatapos niyang magsalita. Actually, alam ko na ang mga taong iyon ay palaging nais na manalo sa De Arma. Pumunta ako sa Slakova upang hanapin ang aking apo at malaman ang tungkol sa kanyang relasyon sa iyo, ngunit hindi ko binalak na ibunyag ang kanyang relasyon sa De Arma, para lamang maglaro sa mas ligtas na panig. Dahil ayokong maranasan niya ang pinagdaanan ng anak kong si Marina. Nagulat si Nolan. Anong ibig mong sabihin? Ang ekspresyon ni Hernandez ay naging labis na panghihinayang. At nanlulumo, habang ang kanyang tingin, na noon pa man ay matalas at masigasig, ay tila malungkot at naghihirap. Alam mo ba kung gaano ako nalungkot nang sabihin sa akin ni Maisie na namatay ang kanyang ina sa sleeper virus? Ang impeksyon niya, dahil sa akin. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ni Nolan. Namatay din sa virus ang nanay ni Z. Ang aking anak na babae na si Marina ay 17 taong gulang lamang 30 taon na ang nakalilipas. Nais niyang mag-sign up bilang isang voluntaryo, ang lugar kung saan naganap ang pagsiklab ng virus. Labis akong nag-aalala sa kanya, natatakot na ang banta ng virus ay mananatili pa rin sa lugar. Kabanata 459. Noon, kakampi ko pa rin ang mga Kent. Binigyan nila ako ng vial at sinabi sa akin na ito ay isang bakuna na maaaring lumaban sa impeksyon sa virus. Kaya dahil nagtiwala ako sa mga Kent at kung gaano ako nag-aalala sa kapakanan ng aking anak, binili ko ito sa malaking halaga. Pagkatapos ay itinurok ko ang bakuna sa aking anak. Naikuyom ni Hernandez ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ko inaasahan na ang aking anak ay nahawaan pa rin ng virus. Hindi nakakagulat na bigla siyang umalis sa De Arma makalipas ang 1 taon at maglakbay sa Morwich kasama si Strix. Ang mga taong iyon ay talagang nagsinungaling sa akin sa loob ng mga dekada. Kung tungkol sa vial na iyon, hindi ito ang bakuna kundi isang prototype ng virus, at nagsinungaling sila sa akin upang magamit ko ang aking anak para sa eksperimento. Natahimik sandali ang kapaligiran sa opisina habang si Nolan ay nagbuhos ng 1 tasa ng tsaa at pagkatapos ay dahan-daang nagtanong, ang virus ba ay bahagi ng kanilang eksperimento? Sinabi sa akin ni Erwin sa Stoslow na ang aking impeksyon ay unang hakbang pa lamang. Ang emosyonal na pagkasira ni Hernandez ay sanhi ng malaman ang katotohanan sa likod ng impeksyon ng kanyang anak kahit na pagkatapos na mabakunahan. Kaya naman, hindi na niya binalak na itago pa ito. Tungkol sa insidente na kinasangkutan ng panganay na prinsesa, ang dahilan kung bakit pinili ng aking ama na bawiin ang De Arma mula sa mga alitan sa loob ng maharlikang pamilya ay talagang hindi lahat dahil sa insidente kung saan ginawa akong bihag ni Patrick Goldman. Hinawakan ako ni Patrick Goldman na bihag para pilitin ang aking ama na umatras. Pagkatapos ay nawalan ako ng paa at nalaman na ang pagkamatay ng aking ama ay may kaugnayan kay Patrick Goldman. Ang lahat ng ito ay naging dahilan ng pagkamuhi ko kay Patrick Goldman at sa mga Goldman.
Inaamin ko na nabulag ako ng puot, kaya nakinig ako sa kanila. Ang aking ama ay palaging alam kung ano ang mga eksperimento na ginagawa ng mga makakaliwa, ngunit palagi niyang iniisip na ang mga eksperimentong iyon ay isinasagawa upang mag-imbento ng mga bakuna upang gamutin ang virus. Ang aking ama ay nagkulong sa kanyang silid sa loob ng 1 buong linggo pagkatapos ng pagsiklab, 30 taon na ang nakalilipas. Labis siyang nanlumo noong huling beses ko siyang nakita. At ang huling sinabi niya sa akin ay huwag sumunod sa kanyang yapek. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa oras na iyon, ngunit pagkatapos ay hindi ko narinig mula sa kanya hanggang sa araw na nalaman ko ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Galit na galit ako. Huminga ng malalim si Hernandez. Ilang araw niya itong pinag-isipan at pinag-isipang mabuti ang sinabi ng kanyang ama noon at kung paanong ang bakuna na ibinigay ng mga taong ito sa kanya ay naging virus mismo. Sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Muntik na ngang mamatay si Patrick Goldman sa kamay ng tatay ko noon, pero kung iisipin, sa husay niya, hindi man lang siya dapat nasaktan ng tatay ko. Gayunpaman, nagawa siyang masugatan ng aking ama na para bang ito ay isang piraso ng cake. Obvious naman na wala na siya sa prime niya that time, pagkakamatay ng tatay ko, sinabi nila sa akin na si Patrick Goldman ang pumatay sa kanya. Bata pa ako at mapusok noon, kaya ang gusto ko lang ay maghiganti kay Patrick Goldman, ngunit hindi na siya nabuhay ng matagal, naging malungkot ang mga mata ni Nolan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maranasan ang mga kasanayan ng aking lolo sa tuhod sa pamamagitan ng aking lolo dahil ang aking lolo sa tuhod ang nagturo sa kanya ng lahat ng mga kasanayang iyon. Nahawa din ang lolo ko. Naunawaan niya kaagad ang isang bagay at nagtanong, anong uri ng eksperimento iyon? Umikit sandali si Hernandez. Bago sinagot ang tanong niya na may distressed expression, dapat alam mo kung ano ang kinatatakutan ng lahat ng mayayaman sa mundo, di ba? Napakagatlabi si Nolan. Pagkatapos ay idinagdag niya, natatakot sila sa mga pagdurusa na kanilang matatanggap mula sa pagtanda, mga sakit, at kamatayan, na, ayon sa batas ng kalikasan, ay hindi maiiwasang mga yugto ng buhay. Walang gamot sa mundong ito ang makapagbibigay ng kawalang kamatayan sa sinumang tao. Gayunpaman, handa silang subukan ito basta't maibsan ang pagdurusa na kanilang makukuha mula sa mga sakit o kahit na maiwasan ang cancer. Ang parehong naaangkop sa mga royals, kaya gusto nilang mag-imbento ng antibody. Iyan ay kung paano sila nagsimulang iligal na bumuo ng isang virus na maaaring magbago ng genetic constitution ng isang tao. Pagkatapos ay itinurok nila ang virus sa mga tao at nag-inject ng bakuna sa kanila sa bandang huli, ngunit nabigo ang lahat ng pagsubok, na humantong sa pangunahing outbreak mula 30 taon na ang nakakaraan. Iyon ay kung paano ang gulat na dulot ng epidemya ay humantong sa kabiguan ng prinsesa, na naging sanhi ng pagkawala ng tiwala at suporta ng mga tao. Kaya, nahulog siya sa kanilang bitag sa kalaunan. Kabanata 460. Mahigpit na pinagsalikop ni Nolan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang harapan bago bahagyang ibinuka ang nakaawang na labi. Nag-eeksperimento pa rin sila. Natigilan si Hernandez at pagkatapos ay nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol doon? Dahil nahawa na ako, ang walang pakialam niyang tingin ay dam-apo sa teacup, walang incubation period this time around. Ito ay isang bagong virus. Alam ba ni Maisie ang tungkol dito? Hindi niya alam na bigla si Hernandez at hindi nagsalita ng matagal na tinitigan siya ni Nolan. Ang nanay ni Z ay nahawaan ng virus. Dapat ay may kinuha siya para kontrahin ito pagkatapos, kaya naman hindi nagpapakita ng anumang senyales ng impeksyon si Z. Not to mention that her blood is very special. Huminga ng malalim si Hernandez at dinampot ang tasa pero hindi ito ininom. Nolan then said nonchalantly, I'll divorce Maisie. Medyo matagal na sinulyapan ni Hernandez si Nolan. Base sa nakita niya, kitang-kita niya na talagang nagmamalasakit si Nolan sa kanyang apo. Pagkatapos ay inilapag niya ang tasa ng tsa at tingnan ang, pakilihim ito para sa akin. Wala ka bang planong mabuhay? Mahinahong tanong ni Hernandez sa kanya. May matinding emosyon sa ilalim ng nanlalabo na mga mata ni Nolan, at hindi niya direktang sinagot ang tanong. You and Erwin will be here protecting her. At naibigay ko na rin sa kanya ang kalahati ng shares ng Black Gold. Hindi babagsak ang mga Goldman kahit mamatay ako ngayon. Ito rin ay nasa escape hatch. Nang makaalis si Hernandez, si Nolan ay biglang umubo ng marahas, at ang dugong damaloy mula sa kanyang bibig ay nabahiran ng pula ang kanyang mga daliri. Pinuksan ni Quincy ang pinto nang marinig niya ang tunog at humakbang pasulong upang alalayan siya na may takot na ekspresyon. Sir, dadalhin ko kayo sa ospital, hindi kayo pwedeng pumunta sa ospital ng mag-isa.
Ang mukha ni Nolan ay namutla. Iiwan ko sa iyo ang divorce procedure pero ihatid mo muna ako. Si Maisie ay nakaupo sa kanyang opisina buong maghapon. Ang kanyang pilak mata ay laging kumukurap, sanhi para siya ay mag-alala. Nagkaroon ng hindi mapakilang pakiramdam na nagkukubli sa isang madilim na sulok sa kanyang puso. Sa oras na ito nakatanggap siya ng mensahe mula kay Quincy, at ang kanyang ekspresyon ay naging labis na kalungkutan nang makita niya na ito ay tungkol kay Nolan na ipinauubaya sa kanya ang pag-aayos ng kanilang divorce procedure. Naglagay ng manipis na makeup si Maisie at binalak na magtungo sa opisina ni Nolan upang pag-usapan ang mga tuntunin ng diborsyo. Nasurpresa, sinabi sa kanya na si Nolan ay hindi pumupunta sa kanyang opisina sa loob ng ilang araw, at si Quincy ang namamahala sa mga gawain ng kumpanya. Nagtungo siya sa administrative office, at si Quincy lang talaga ang tao sa opisina. Miss Vanderbilt, dumating ka. Tumayo si Quincy at inilagay ang kasunduan sa mesa. Hinihiling sa iyo ni Mr. Goldman na maunang pumirma. Talaga bang nagpaplano si Nolan na makipagdiborsyo? Kalmado si Maisie na sa pakiramdam ay nakakatakot. Ibinaba ni Quincy ang kanyang tingin habang ang ekspresyon ng kanyang mukha ay sobrang tensyonado. I'm sorry, Miss Vanderbilt. May mga dahilan si Mr. Goldman pagdating sa mga ganitong usapin. Gusto kong makita si Nolan. Sumagot si Quincy, ayaw muna makipagkita ni Mr. Goldman sa kahit kanino. Quincy, bakit ayaw mong sabihin sa akin ang nangyari kay Nolan? Kapag hindi makakuha ng sagot si Maisie mula kay Nolan ay si Quincy lang ang pwede niyang tanungin. Alam ni Quincy na nag-aalala si Maisie kay Nolan pero wala siyang pwedeng sabihin sa kanya. I'm very sorry, Miss Vanderbilt. Naiintindihan ni Mace mula sa ekspresyon ng mukha niya at napatingin siya sa divorce agreement, kung ganon, hindi ko pipirmahan yan. Napatulala si Quincy. Sa kasamaang palad ay umalis si Maisie nang wala siyang nasabi ng kahit na ano paman. Naglakad si Maisie palabas sa gusali at sumakay sa kanyang sasakyan, hinawakan ng mahigpit ang manibela ng may kirot sa puso. Divorce, divorce, divorce. Nolan Goldman, ito ba ang ipinangako mo sa akin noong simula pa lang? Balak mo lang akong itanoy nang wala man lang sinasabi sa akin kahit ano. Mangarap ka. Kinuha ni Maisie ang telepono niya at tinawagan si Riley. Riley, libre ka ba ngayon? Magkita tayo para uminom.